bukod dyan mga kababayan ay naging viral din po ang isang teacher sa Samar na isang DDS vlogger na ang kanyang pangalan mga kababayan ay pobreng Maestro TV. Mga kababayan, kala ko si Maestro Paul eh. Ngayon, mga kababayan, meron itong isang video na kung saan po ay pinadidescribe nito sa mga estudyante niya itong si Pangulong Bongbong Marcos, describe the president. No, mga kababayan. Tapos, ito palang mga estudyante niya ay scripted pala ang pinagawa ni teacher, guys. Scripted. Bakit kanyang scripted mga kababayan? Tinuruan niya itong mga estudyante na to para gamitin sa vlog, mga kababayan, na i-describe ang presidente at mga kababayan, turuan po ng hindi maganda. Ito nga po yan mga ka-GPnatics. Yan yung describe the president. Baggy, bald, bangag. Mga kababayan, tama ba yan? Na ugali ng isang guro na dapat maging second na magulang po natin, mga kababayan, tapos tuturuan tayo ng hindi maganda? Dapat lang siguro, mga ka-GPnatics, maribok po ang lisensya ng teacher na to. Marami na po ang nag-report kaya kinakabahan na etong si teacher, mga kababayan. No? Dahil hindi lang po pag-revoke ng lisensya pala. Pero pakinggan muna natin mga kababayan ang ginagawa niya ngayon na pagsusorry dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Teka Picture pala yung nakuha ko. To. Sa aking mga followers, magandang umaga po sa inyong lahat, sa aking mga followers, sa aking mga viewers sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po ay magbibigay ng aking public apology sa ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos. Oy, biglang mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, biglang naging mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero tingnan niyo po yung reaction niya. Anong masasabi niyo doon sa kanyang reaction habang humihingi po ng paumanhin? Sa ating DepEd Central Office. Yung kanyang facial expression, tingnan niyo. Sani Angara. Ma'am Brenda. Tapos po sa ating Regional Director ng DepEd Region 8, ako po ay humihingi ng pasensya po. Sorry po sa nagawa kong content. Sorry ngayon. Pasensya po dahil nai-upload ko po yun sa aking account noong July 31. Tapos po kinabukasan, August 1, dinilit ko po yun kaagad, binura ko sa aking account dahil naisip ko po na mali yung content na nagawa ko. Ang hindi ko po alam ay kinopya pala ito ng isang vlogger at ginawa niyang content at in-upload sa kanyang account sa Facebook noong August 5. At doon na po nagsimula yung mga rumors, mga comments online at napansin na po ng DepEd Central Office. At humingi po ako ng paumanhin sa ating mahal na kalihim Sani Angara dahil ginamit ko yung mga bata sa content, sinali ko, which is totoo po na bawal, na hindi dapat gamitin ang mga bata. Although mayroon pa akong parent consent, pero totoo po hindi po yung sapat para mag-content ako sa loob ng paaralan gamit ang mga bata. Kaya pasensya po sa nagawa kong kasalanan at ako po ay nangangako na hindi na po ako magpapatuloy sa ginagawa kong pagkukontent sa school. Ihinto ko na po yun at gagawin ko na po yung dapat gawin bilang isang guro, na ituro yung magandang asal, integridad at may respeto sa kahit kanino. Pero what is your take, guys?
may sincero ba yung paghingi po ng tawad nitong si teacher? Kasi para sa akin mga kababayan, hindi sincero. Nakita nyo yung mata kung saan-saan nagpupunta. Nakita nyo po mga kababayan yung kanyang mukha. Parang sa akin hindi sincero. Hindi po nanggagaling sa kanyang puso ang paghingi ng tawad. No, mga kababayan. Oh, sabi nga ni Ma'am Brenda Barton, how stupid could you be, damage has done. Di ba? Tama. Wala na mga kababayan ni-upload mo na bilang isang guro. Bilang isang content creator nga lang you should be responsible, di ba? And you must be responsible, mga kababayan, sa mga content mo. Lalong-lalo na ikaw ay isang guro na dapat maging huwaran, na dapat maging ehemplo sa mga estudyante. Di ba? Unang-una, mga kababayan, hindi ko po inihiling na kayo po ay matuwa kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman natin Alam naman natin na hindi lahat ng tao ay kaya nating i-please. May iba-iba tayong takbo ng pag-iisip. Iba yung nakikita namin, iba yung nakikita ninyo. Pagdating po sa ating Pangulo, sige, may kalayaan tayo. Tayo ay may pagpapasya, tayo ay may karapatang pumili. 'Di ba? Hindi yan pribilehiyo. May karapatan tayong pumili, may karapatan tayong magpasya para sa mga sarili natin kung sino yung mga sinusuportahan natin. Pero mga kababayan, ikaw po ay nasa pampublikong paaralan. No? Doon na lang isipin natin ano ba yung trabaho mo? Magturo na magandang pag-uugali, magandang asal, hindi lang basta sa numero, kasaysayan. Di ba, ang pinakamahalaga dyan sa eskwelahan, yung may turo mo, yung kabutihang asal, yung kagandahang asal, na nawala po nung panahon ni Digong Duterte. Kaya ngayon, nakita nyo, pati yung mga vlogger, teacher, mga kababayan, tuturuan ng katarantaduhan. Oh. Damage done can mend what is broken. Sabi ni Leslyn Vlog. What is done is done. 'Di ba? Sabi nga nila mga ka-GPnatics, ang isang bagay, ang isang salamin na kahit subukan mo pang buuin ulit 'yan, ay hindi na po 'yan kumbaga babalik sa dating estado. 'Di ba? Oo, nagsisisi. Okay sana kung nakita po natin mga kababayan na meron talagang pagsisisi. Kaya lang parang todo sorry ka, pero parang wala naman sa loob mo. Todo sorry ka, pero parang hindi ito nanggagaling sa puso mo. 'Di ba? Nakita nyo yung reaction niya, guys? Tama, it wasn't me. Respeto na lang. Respeto na lang. Kahit hindi po natin gustuhin ang Pangulo. Oh, respect begets respect. Pati mismong teacher na buang sa panahon ni Digong kaya ngayon taglay ang pagkabuang. Masyado kasi kayong nagpapasilaw sa pera Sa totoo lang, ang laki-laki naman na ng kinikita mo dito sa vlog mo. Kumikita ka naman dyan. Kumikita ka sa pagiging teacher mo. Bakit hindi mo turuan na maganda yung mga bata? Gagamitin mo pa at i-upload mo. Unang-una mga kababayan dito, bilang isang teacher, alam mo na kung ano ang tama at mali. Doon pa lang sa paggawa nyo ng video, nakita mo kung ito ay unintentional na sinulat ng mga bata, mga kababayan, yung salitang bangag. Kung unintentional doon pa lang may kukorek mo na. 'Di ba? Pero pinili mo na ito ay content, na ito ay tawag dito i-upload. Well, mas malala, yung talagang as in alam mo yung gagawin ng mga bata, na alam mo yung isusulat ng mga bata, na tinuruan mo sila sa content mo. Yun ang mas matindi, mga kababayan. Kasi ang inaasahan ko dito, nabasa ko, akala ko naman, yung mga bata yung kusang sumagot tapos naka-record lang. Hindi pala. Ang ginawa dito ay tinuruan yung mga bata ng kanilang isasagot, mga kababayan, para bastusin ang ating Pangulo. Oh. Nasa government din siya, kaya dapat
maging aware sa mga ganyang content. Correct, mga kababayan. Oh. So, sabi ni Team Tarty dito at mga kababayan na i-report na daw po ito. Hello mga palangga, good morning. May update na po tayo doon sa teacher no na DDS na si Sir Pobreng Maestro ng Samar at siya ay nagtuturo sa Kasapan National High Emily School. Basug. Meron na tayong update no. Kung maalala niyo si Sir ay gumawa ng reels at ginamit niya yung mga students niya na kung saan nagpa-describe siya ng presidente. So nakalagay doon na sinulat ng kanyang estudyante na ang presidente ay bangag. So nag-enjoy naman si Sir sa sagot ng students niya. Oo, tama yun. In-enjoy niya eh. In-upload niya pa, di ba? Mga kababayan, in-upload mo pa, ibig sabihin, intention mo talaga, nag-viral eh. Nag-viral yun, tapos dinilit niya kaagad kasi alam niya kung saan mapupunta. Di ba? Maraming makaka-capture. Tandaan po natin 500 plus 1,000 followers na siya. So, mga kababayan, maraming makakita. Recommended yan eh. So dahil doon, no, dahil doon kinapsyonan din. Kinapsyonan pa ni Sir ang kanyang post na ang kabataan daw ay alam na alam talaga ang nangyayari sa ngayon. Oh. Yun ang mga kababayan, ang caption niya, ang kabataan alam na alam ang nangyayari sa ngayon. Biruin nyo. Dapat i-correct mo. Di ba? Dapat i-correct mo. Unang-una, mga kababayan, kung ang paniniwala ng bata dahil yun ang napapanood nila bilang isang guro, dapat i-correct mo nga yun eh. O kaya naman, kung ikaw naniniwala na gano'n ang presidente, sana man lang sabihin mo, uy, wag yan, wag ganyan. Wag gano'n. Wag dito, nakabidyo tayo. Or dapat, hindi mo na lang in-upload. Diba? Kaso, in-enjoy mo pa eh. Diba? So, imbes na i-correct niya ang kanyang estudyante, nag-enjoy siya. So, dahil doon, napukaw ang ating atensyon at alam ko naman na lahat tayo bilang isang Pilipino, bilang mamamayang Pilipino at nagbabayad ng tax at nagpapasahod sa mga teachers natin, may karapatan naman siguro tayong i-call out sila kung alam naman natin na mali na at hindi na rin tama ang kanilang ginagawa. Tama po ba? So dahil doon, gumawa tayo ng report. No? Nireport natin sa taas no, na kung maaari sana no, nagkiusap tayo doon bilang isang mamamayang Pilipino, no, kung maaari sana isilipin nila yung teacher na to para naman hindi pa marisan. No? Imbes kasi naturuan ng magandang asal yung estudyante, imbes turuan ng may katuturan yung estudyante, tinuturuan niya ng mga walang kwentang bagay. Makikita nyo naman sa reels ni Sir na mga wala kwenta talaga ang mga reels niya na tinuturo sa estudyante niya. So, 'di ba? So, hindi siya maganda hindi siya maganda no. Kung ikaw ay isang government employee, ay manahimik ka na lang when it comes sa politics kasi parte ka ng gobyerno. Parte ka ng gobyerno. Hindi, okay lang naman sa akin no. Kung hindi siya manahimik pagdating sa politics. Ang gawin niya, i-separate niya, 'di ba? Labas ka ng eskwelahan. Magkakaroon ka lagi ng disclaimer, 'di ba? Sabihin mo ang iyong pagpapahayag ng pagkadismaya sa gobyerno ay hindi ito nangangahulugan. Mga kababayan, na ito ang sinasabi ng eskwelahan or hindi mo hindi mo kinakatawan ng eskwelahan, ito ay sarili mong opinyon. Hindi po ba mga kababayan? Kasi sabihin natin, by profession. Ikaw ay teacher. Pero mga kababayan, ikaw din ay isang, sabihin natin isang Pilipino. 'Di ba na concern sa nangyayari dito sa Pilipinas? Di magbigay ka ng separate opinion, wala naman pong problema 'yon. Pero yung gagamitin mo yung kabataan, gagamitin mo yung mga estudyante mo, tapos ipagmamalaki mo pa, in-enjoy mo pa, mga kababayan, mali na 'yon, dapat bigyan ng sanksyon. Ano ngayon, no? Alam naman natin yan na be professional. Alam naman natin na kanya-kanya naman tayo ng sinusuportahan. Correct. Pero bilang isang government employee, ilugar ang pagiging unprofessional. Tama. Diba? So, yun, good news yun lang kasi naka-report na yun sa DepEd, no? Naka-report na din kay Sir Sunny Angara. And of course, ni-report din yun ng office mismo ni Yusek Claire Castro. So, yun ang magandang balita doon kasi para naman ito talaga no, na hindi pa marisan kasi pangit po na may magkakaroon tayo ng mga teacher na ganito yung ugali or ganito yung attitude. Alam nyo, marami pong mga kababayan natin no, na mga nandyan pa
na mga gusto talagang maging teacher at profesyon talaga nila na magturo, kaso hindi sila nabibigyan ng chance. Tapos ngayon may teacher kang makikita na imbes na magturo ng maayos sa estudyante, ganito ang ginagawa sa mga students. So hindi tayo magtataka bakit poor education yung Pilipinas, paano tayo mag-grow, no? Paano mag-grow ang edukasyon sa Pilipinas, paano magtataas yung edukasyon sa Pilipinas kung ang mga teacher natin ay imbes na magturo ng maayos, ng may katuturan, is mas inuuna ang mag-reels ng mga bagay na wala namang kwenta at hindi naman parte ng edukasyon, di ba? So nakakalungkot. Hindi, sa akin mga kababayan, tama yung sinabi ni Team 30. Kaya lang sabi ko nga, i-separate mo yung kung gusto mo mag-reels na walang kwenta, 'di ba? O na walang kinalaman, mga kababayan, na nasa labas ng iyong pagiging guro, 'di ba? Pwede naman 'yun, walang problema. Kaya lang pag ikaw ay isang guro, mga kababayan, mag-focus ka doon sa pinili mong profesyon. Maging professional ka. 'Di ba? Hindi yung ang gagawin mo, mga kababayan, gagamitin mo tong profesyon mo, gagamitin mo ang pagiging guro mo, gagamitin mo yung mga estudyante mo, magtuturo ka ng walang kakwenta-kwenta. Tama, yung sinabi nito. Kaya tayo, mga kababayan, landslide, no? Napakababa ng rating natin when it comes to education. Ha? Lalong-lalo na nung naupo yung mga Duterte, nung napunta si Sara sa DepEd, walang nangyari. Tapos pinagmamalaki pa yan ng mga Duterte. 'Di ba? Oh, anong magagawa, anong mangyayari sa mga bata, mga kababayan, kung walang magko-call out sa isang guro na gaya nito? Dadami yan sila. 'Di ba? Dadami yan sila. Na isipin. Kung gusto mo magpatawa, it's okay. Pero when it comes sa politics, wag mong i-corrupt. Wag natin i-corrupt yung mga utak ng ating mga kabataan. Mga inosente pa yung mga yan. No? Wala pa yan sa isip nila. So wag natin taniman ng masama ang mga bata when it comes sa ating gobyerno at lalong-lalo na sa presidente. No? Kung ikaw galit ka sa presidente, itago mo na lang sa sarili mo, sir. Wag mo nang idama yung mga bata. Wag po nating i-corrupt yung utak ng mga kabataan. Yun lang po. So bahala na kayo dyan. So, bahala kayo kung magalit o magalit. Hindi, tawag dito, sabi ni Pio Valenzuela, mali daw ako. Sabi niya, mali ka sir. Dapat as a government employee, non-partisan ka dapat. Okay, ganito lang yan. Kaya nga sabi ko, i-separate mo yung trabaho mo bilang teacher. Okay? So, bilang teacher, set aside mo yung sarili mo. Oh, pumunta ka ngayon sa labas, sa bahay mo. Gumawa ka ngayon, mga kababayan, ng vlog mo na hindi mo dinadala yung pagiging guru mo. Yun po ang ibig kong sabihin. Pero tama ka naman na Pio Valenzuela, dapat non-partisan ka as government employee. Tama ka doon as teacher. 'Di ba? Pero again, hindi natin, mga kababayan, hindi natin maaalis na may mga tao talagang government official, employee, mga kababayan, na sila po ay hindi nagugustuhan or ayaw nila sa pagpapatakbo ng gobyerno kasi hindi nila nakikita. So what should, anong pwede mong gawin? 'Di ba? Anong pwede mong gawin? I-set aside mo yung pagiging teacher mo, mag-content ka na walang kinalaman, mga kababayan, sa pagiging teacher mo. 'Di ba? Meron nga ako mga kilala nagba-vlog naman eh. Kilala natin silang teacher. Pero nagba-vlog sila, mga kababayan, hindi nila binibitbit yung pangalan nila na sila ay teacher, di na nila pinagmamalaki yun. 'Di ba? Basta sila ay nagbibigay ng opinion, mga kababayan, bilang isang pangkaraniwang Pilipino. Hindi bilang teacher. Pwede yun. Pero tama ka po, hindi ko po kinokontra ng isang government employee dapat non-partisan. Correct po yan. Ngayon, mga kababayan, ano na ba ang update dyan? Well, wala pa pong binabalita, mga kababayan. Nag-aantay pa rin tayo ng update kila Yusik Claire. Pero, posible po, mga kababayan, na ang teacher na ito ay ma-revoke ang kanyang lisensya. Kaya todo sorry siya. Alam niya ang magiging sanksyon. Alam niya po ang pwedeng mangyari sa kanya. Ano pa, mga kababayan? Sari-saring kaso. Bakit? Pwede pa palang kasuhan ng child abuse. Pero sinabi niya kanina, JP, na siya ay may consent. 'Di ba? Kumuha siya ng consent sa mga magulang. Okay. Gumamit siya, nangingi siya ng consent.
pero ang consent ba ay para sa vlog lang? Paano yung laman ng vlog? 'Di ba? Syempre yung mga bata doon, kita rin yung mga muka. 'Di ba? Paano kung ibuli yung mga yon? Paano kung mga kababayan, may mangyari or sabihin, syempre, iba yung impact pag ikaw ay nabuli. 'Di ba? Oh. So hindi lang basta consent. Dito palagay ko may child abuse. Paggamit sa bata sa paraang nagpapakita ng eksploitasyon o nagpapababa sa dignidad at dangal ng minor de edad. Mga kababayan, di ba? Pinabababa ng teacher na to ang dangal ng mga minor de edad na yun. Dahil doon sa kanilang pagsusulat, ibig sabihin para sa akin kung ako ay wala sa politika, nakita ko lang yun, parang ang baba naman ng standard ng batang to. Di ba? Sumasama ka agad sa politika, yung naririnig niya, bangag-bangag, yun kaagad yung na-adapt niya. 'Di ba? Mga kababayan, ay yung exploitation. Kahit sabihin mo na may consent na magulang 'yan. Ang consent mo lang ay kayo ay magbibideo, magbablog, pero hindi doon sinabi kung ano pa ang team or ano ba ang klase ng vlog na gagawin ninyo. 'Di ba? Parang ginamit mo yung mga bata na to para sa sarili mong kasiyahan eh. Sabi nga ni Team Tarty nag-enjoy ka pa. Oh. 'Di ba? Mga kababayan, pwede rin Cybercrime Prevention Act or RA 10175. Kung ang pag-vlog ay ginamit sa online, defamation, online defamation 'yun eh. 'Di ba? Bullying laban sa isang individual. Yung pagsasabi dito, pagde-describe ng presidente as bangag, mga kababayan, that is defamation. 'Di ba? Maliwanag 'yun, mga ka-Gpnatics. O cyberbullying sa isang individual kay Pangulo. Oo, ang Pangulo natin, mga kababayan, hindi yan mapagpatol. Pero dapat yung DepEd must act on this issue. 'Di ba? Must act on this issue. Dapat sampulan. Para wag na pong gayahin. Sabihin natin, mga kababayan, napakaano mo naman kung mareribo ka agad. Nagsasorry naman yung tao. Okay, fine. Mga kababayan, tama naman kayo doon. Wag tayong masyadong baka sabihin pinipersonal natin kasi DDS teacher. Pwede namang suspindihin. Suspindihin nyo. 'Di ba? Kasi may nakalagay dito administrative sanction eh. Paglabag sa Code of Ethics para sa mga guro at DepEd Child Protection Policy tulad ng DepEd Order Number 53 S2 2023 laban sa vlogging oras ng klase na maaring humantong sa suspension o pagkatanggal sa serbisyo. Pwede pala eh. Suspension or pagkatanggal sa serbisyo. Kaya todo, sorry ang imokong. Kaya todo, mga kababayan, ang kanyang paghingi ng tawad. Kaya lang, kung ako si Pangulong Bongbong Marcos, tuluyan mo yan. Hindi naman sincero ang kanyang paghingi ng tawad eh. 'Di ba? Nakita mo, mga kababayan, yung mata niya, lumilipad-lipad. Tingnan nyo, panoorin nyo ulit. Hindi tayo nagbibiro dito. Kung pagmasdan nyo maigi kung paano siya magsalita. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa aking mga followers, sa aking parang mga walang viewers sa iba't remorse ibang panig ng mundo. Kahit nagsasabi siya ng sorry, parang walang remorse. Ako po ay magbibigay ng aking public apology sa ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos, sa ating DepEd Central Office na ating kalihim Sani Angara, tapos po sa ating Regional Director ng DepEd Region 8. Ako po ay humihingi ng Makmak. pasensya po. Sorry po sa nagawa kong content. Pasensya po dahil nai-upload ko po yun sa aking account noong July 31. Tapos po kinabukasan, August 1, dinilit ko po yun kaagad. Binura ko sa aking account dahil naisip ko po na mali yung content na nagawa ko.
Naisip ko mali yung content ko na nagawa ko. Walang hiya, teacher ka, mga kababayan. Una pa lang, alam mo na kaagad kung mali o tama yung, di ba? Yung ginagawa ng mga bata or yung tinuturo mo sa mga bata. Describe the president. Bangag yung sinulat, mga kababayan. Tapos, nag-enjoy ka. Oh. Ang guro ay tagahubog ng asal at pagkatuto ng mga bata. Paano ang kalalabasan niyan kung mismong tagahubog ang nagpapapangit? Correct. Pag hinubog mo ang bata sa mali, mga kababayan, pagtanda niyan, paglaki yan, di ba? Suwail yan. Ang parang tinuturuan mo yan, mga kababayan na magnakaw, parang tinuturuan mo na yan ng hindi maganda. 'Di ba? Kinukurap mo na kaagad yung isip ng mga tao. Dapat dito maaga pa lang yung mga bata, hinuhubog natin sa magandang asal anuman ang naririnig nila sa mga tao. 'Di ba? Dapat ito ay wag nila kaagad paniwalaan. Dapat, mga kababayan, ito po ay itanong-tanong nila para malaman nila ang katotohanan. Hindi po ba? Let's say, sabi ko nga kanina, unintentional ng bata na isulat yung bangag kasi narinig niya sa kanila. Narinig niya sa mga kapitbahay. Mga kababayan, you are the right person to correct. 'Di ba? Yun dapat eh. JP, paano niya i-correct? DDS nga kaya nag-enjoy. Yun ang mali. Dahil kapag naging DDS tayo, nakakalimutan na natin ang respeto, nakakalimutan na natin ang profesyon natin, nakakalimutan na natin ang pakikipagkapwa, nakakalimutan na rin natin ang mabuting asal. Yun ang dulot ng isang pagiging DDS. My God. Kailangan bobo, tanga ka, wala kang galang, wala kang respeto, kailangan bastos ka, kailangan mapagmura ka, ganun po ang ugali ng isang DDS. My God. Ganon ang gusto nilang ihubog. Ganon ang gusto nila na itatak sa utak ng mga bata. 'Di ba? Sinusulat pa lang sa blackboard, mali na 'yan. Correct, mga kababayan. Ito, alam niya po alam niya kung ano po ang isusulat ng mga bata kasi kumbaga ang binabasa ko dun sa mga comment mukhang ginaid muna ni teacher yung mga bata bago sila gumawa ng content. O, di ba? Pag ganun, intention niya talaga na sirain ang Pangulo, na kutsain ang Pangulo. Di ba? Basta DDS, walang GMRC kahit teacher pa siya. Nawala nga po yung GMRC nung si Digong. Kahit sa eskwelahan, wala na yung GMRC, di ba? Ay nako. Ang dami palang pwedeng ikaso dito Hindi lang pwedeng basta pag-revoke ng kanyang lisensya. Mga kababayan, pwede siyang matanggal, pwedeng masuspinde, pwedeng ngasuhan ng child abuse, 'di ba? Pwedeng yun yung administrative sanction sana. Ay nako. Okay, so